Hello po, good morning. I'm here again to share to you my devotion for today, my Bible reading for today. It's about the book of Isaiah, chapter 29, verse 13. Pero ang binasa ko po ay 29, 28, 29, 30. So yung mga previous nga na binasa natin, it's all about the downfall of the different cities of Israel. Yung maraming mga lugar kung saan may mga hari na namuno na lahat po sila ay actually they failed to comply sa standards ng Panginoon dahil they were all evil. May mga ilan na sumunod pero majority ay hindi, sad to say. And ayun, lahat sila ay sinabi nga dito na na-trigger nila yung fury or yung wrath ni God. Kaya dun sa mga previous na mga chapters, sinabi doon ng Lord na yung ba nga yung yung devotion ko kahapon na sobrang sama ng kanilang puso, sobrang disobedience at dishonor yung ginagawa nila kay God, sobrang sumusuway. Pero in spite of that, gusto pa rin silang abutin ng grasya at pagmamahal ng Panginoon. Willing na willing si Lord na patawarin sila as long as sila po ay magpapakumbaba at humihingi ng tawad at magbabago. Pero ito, napakasakit nung passage na to. Sinabi ng Lord, itong mga taong ito, these people, basahin natin, these people say they are mine, they honor me with their lips, but their hearts are far from me, and their worship of me is nothing but man-made rules learned by rote. So, sad to say, alam ng Panginoon that yung mga taong ito ay they are living in hypocrisy. Or lahat ng pinapakita nila sa Panginoon ay pakitang tao lang. So, sinasabi nila na naniniwala sila kay Lord, sinasamba nila si Lord, nagtitiwala sila sa Panginoon, sinasamba nila ang Panginoon, pero napakalayo ng actions nila. Kasi di ba nga the Lord looks at our hearts. Alam ng Panginoon kung totoo ba tayong nasa Kanya o totoo ba tayong nananampalataya sa Kanya or ito pa ay parang show off lang, di ba? Especially sa mga tao sa paligid natin. We can deceive anyone sa mga actions natin. We can pretend that we are godly, we can pretend that we are good people, pero sa mata ng Lord, alam niya yung totoo. Parang ito, maihahalin tulad ito sa natin, sa buhay natin ngayon. Maraming mga tao ang ganito. Marami pong mga tao na kilala lang si God sa pangalan niya. Kilala lang si Jesus of being si Jesus, oo, Diyos yan. Si Jesus, siya yung namatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pero parang walang dating sa kanila or walang impact sa kanila yung message na yun. Kasi yung hearts nila are still hardened and parang hindi naman talaga tunay na tinanggap si Christ. Pero, kumbaga, parang, syempre, parang religious rites na lang, mag-church ka, ganito gagawin mo, yung mga magre-rosaryo ka, ganyan. Or yung iba naman din, actually hindi naman din, iba-ibang sekta, wala akong ina-attack po dito. Lahat naman po ng mga churches, marami po, sad to say, ay marami pong umaattend lang talaga. Kasi dati ganyan din po ako. Pero walang tunay na pagbabago sa puso at walang tunay na relationship kay Lord. Parang ginagawa lang nila yun out of routine o parang ritual ganyan. So yun nga yung sinasabi ng Lord na madaling magsabi na Lord, we praise you. We thank you, Lord. Amen. Ganyan. Pero parang pinupurihan mo Panginoon pero yung puso mo malayo naman talaga sa Kanya. Pero sa kabila nun that alam ng Lord na itong mga taong ito ay ganyan ang puso sa Kanya, inaantay pa rin sila ng Lord na bumalik sa Kanya. Diba? Sabi dito, so the Lord must wait for you to come to Him. Chapter 30 naman to, verse 18 to 20. And He can show you His love and compassion. For the Lord is a faithful God. Blessed are those who wait for His help. So, basahin nyo na lang po yung mga sumunod. Ayan He will be gracious if you ask for help. He will surely respond to the sound of your cries.
Yan. So, though the Lord gave you adversity for food and suffering for drink, He will still be with you to teach you. Grabe, no? Dito ako nagagrabihan sa sobrang grasya at pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Especially sa mga taong hindi deserving, yung mga taong masasama ang ginagawa sa kanyang paningin. Makikita dito na parang, actually kung tao yan si Lord, may limitation ng tao. Ako kunyari, ganyan ang gawin sa akin. Mahal ko tong taong ito. Pero paulit-ulit akong sinasaktan. Paulit-ulit akong niloloko. 'Di ba? Parang paulit-ulit akong dinidishonor. Na paulit-ulit akong sinasaktan. In general. Ayoko na. 'Di ba? Parang bahala ka na. Basta ayoko na. Ayoko na. Hindi na kita kayang mahalin. Hindi na kita kayang piliin. Pero ang Panginoon hindi naghe-hesitate. Inaantay pa niya bumalik sa kanya. Magsipagbago, sumampalataya ng totoo, tunay siyang mahalin, tunay siyang tanggapin bilang Diyos nila. Kahapon pa ako naiiyak dito sa Isaiah. Actually, kahapon Hosea pala, ngayon Isaiah. Ayan, so may Bible reading pattern po kasi akong sinusunod. So, napaka-timely rin ng mga message. So, laging sinasabi dito. Kasi actually, may time po na tayo talaga ay nakakalimot naman talaga kay God. Hindi naman totally ganun kasama katulad ng mga Israelites na to. Pero ibig sabihin, may mga time na that we worship God pero with an empty heart. Diba? Pero parang malayo yung heart mo. Pupunta ka ng church, maaring nag-attend ka pa ng meron kang spiritual group, meron kang discipleship group, active ka sa ministry. Pero your heart can still be empty. Malayo, yun po yung nakakatakot na kailangan nating i-gauge, lagi i-assess natin yung heart natin kasi lagi pong tinitingnan ng Panginoon yung puso natin, wala sa mga gawa, wala sa mga efforts natin, yung heart talaga. So, lagi tayong magkaroon ng heart check. Tunay ba itong worship ko kay Lord? Diba? So, pero ang comfort po dito yun, itong pinababasa ko ngayon na chapter 30 verse 18, na napaka-gracious ng Lord. He is always ready to show us compassion, unconditional love, and forgiveness. And He will help us in times of need and trouble. Especially sa mga pagkakataon na, Lord, parang hindi ko kaya, Lord. Kasi actually, hindi naman talaga natin kaya on our own to help ourselves. We cannot really change our ways on our own strength. We cannot change ourselves. Kailangan nating mag-yield. We need to surrender. We need to admit. We need to confess na, Lord, we need you. Lord, humihingi po ako ng tawad, hindi po ako worthy sa inyo. Napakadami ko pong pagkukulang, kasalanan. Pero Panginoon, kailangan ko po kayo. Gusto ko na pong magbago, ganun. Gusto ko na pong ayusin yung buhay ko at kailangan ko po kayo. Hindi lang dahil gusto kong magbago, kundi ikaw ang gusto kong maghari sa buhay ko. Kasi pagod na po ako, Lord, na ako yung gumagawa ng kaparaanan sa buhay ko at lahat nakikita mo, 'di ba? Actually, when we try to minister on our life, or when we try to minister sa buhay natin, when we try to manipulate everything on our own, puro failure mangyayari talaga. Kailangan talaga na si Lord nandun siya sa picture, hindi pwedeng wala. So ito, nakaka-encourage, no? I pray that we will assess our hearts today and let us admit na may mga pagkakasala tayo sa Panginoon. Let's be honest. Kasi ang Lord naman always gracious to forgive and to restore everything. He will restore us, He will heal us, He will forgive us, and He will accept us wholeheartedly. Inaantay lang niya yun, no? Sabi niya sa verse 18. He's really waiting for you to come to Him. So, never miss this opportunity to go back to the Lord. This will be one of the best decisions you will ever do sa buhay mo. Natanggapin si Jesus at papasukin siya sa buhay mo. Salvation is waiting for you, kapatid. So, thank you po. Have a nice day. God bless.